Hello everyone, it's me again, Noy. At ito na nga ang inaabangan yung part 3 ng aking Masbate trip. Chinek ko nga sa mapa kung nasan kami. Aba, ang layo nga talaga namin. Nasa dulo na pala kami ng Masbate. Halos katabi na namin yung Cebu kung makikita nyo dun sa mapa. Kung makikita nyo nga, yung kaharap namin ng mga isla dyan, yan ay Romblon, Iloilo, at Boracay. Actually, kung mahaba lang talaga ang bakasyon ko, nag-travel na kami papuntang Iloilo. Parang nasa 4 hours lang daw nga ay makakarating ka na dun. Abay, wag tayong masyadong maingay at tulog si Tonton. Alam nyo bang sunset ito guys? Ito ay I think 5:30 PM. At si Tonton tulog na agad. Ang ganda nga talaga dito kasi tingnan nyo, dinadala nila ang higaan, kahit saan ka humiga, pwede. So ayan na nga ang super low tide. Sobrang layo na ng tubig. Tapos dun sa dulo, ang daming taong kumukuha ng mga shell, I think. So syempre ako naman si Gaya-Gaya, kailangan ko din silang gayahin. Pupunta din ako at may dala-dala akong lalagyan ng mga shells. Itatry natin maging buhay probinsya dito guys. Bala ko ngang puntahan yung mga tao na nangungulekta ng mga shells. Siguro uulamin nila yun. Yung mga buhay na shells ata ang kukunin nila. Or ini-imagine ko baka may mga isda dyan na naiwan sa low tide. Nako, hindi pala safe dito magpaatin na nyo. May mga basag na tasa. Baka maapakan ko to. Dapat siguro nakaboots ka dito. So ayan na nga, nang paabante na ako papunta dun sa mga tao, parang nagdadalawang isip ako kasi ini-imagine ko baka may kumunoy dito at bigla kong mahulog pa ilalim. Pag tiningnan mo parang ang lapit nila, pero pag nandito ka na sa tunay, ang layo pala nila. At this point nag-iisip na ako kung tutuloy ba ako doon o hindi. Kasi dadaan ako dito sa mga seaweeds na parang mga putik. Kung may mga basag na bote dito. Kaso wala naman akong gagawin sa bahay ni Dodi, kaya mag-iisip na lang ako kung pwedeng dito na lang ako makahanap ng mga shells. Nakita ko nga may mga maliliit na shells dito. Baka naman pwede itong kainin kasi meron naman kaming nyog. So ayan na nga, naglalakad-lakad ako para maghanap. Ayan yung nakita kong maliit na shells. Nakita ko nga buhay siya. Kaya sabi ko, ano kaya kung pwede itong gataan? Ito na lang kaya ang ulamin namin tonight. Filingera, akala mo naman may alam sa dagat. So nakita ko nga, ang dami pala talaga nitong mga ganitong maliliit na shells. Ayan o, di ba parang yan yung sinisip-sip? So ayan, maghanap pa tayo. Yan. Marami nga akong nahanap guys, so buhay pa yan. Sakto din pala ang sunset, ayan. Ang ganda din talaga dito. Nag-collect din ako ng mga shells para iuwi sa bahay. Ayan, niluluto ko na yung mga shells. Naging baboy. Inutusan nga ako ng mga nag-iinom sa labas na magprito daw ako ng pork chop. Pampulutan daw at pangulam, nagutom na kasi sila. Tapos doon ko lang nalaman na yung mga kinuha ko pala na shells ay hindi daw yun kinakain. Kaya yun, nagpagod lang ako. Hindi ko na na-video lahat. Ito, siguro mga ano na to, 2 AM. Nagpaluto naman sila ng pasta. Buti merong pastang ganito at saka tuna. After nga nito ay natulog na ako. Tapos pagkagising ko, ayan, meron na naman na seafood. Ngayon naman ay pusit. Ang gusto nga nila ay adobo daw. Ako naman ang gusto ko may gata ulit. Siguro ito ang magiging lunch namin kasi yung breakfast namin, ayan, nagpaluto ulit ng may sabaw. Ayan, bangus naman. Bilog kasi yung buwan kagabi kaya wala daw na isdang nahuli. Pag-check ko nga sa bakuran ni na Dodi, meron pala sila nito. Yung bulaklak na iniinom, maganda to sa collagen booster daw to eh. So nilagay ko lang siya sa mainit na tubig tapos nang nagkulay na, inalis ko na yung bulaklak at ininom ko na. Ito nga yung pasta kasi sayang naman ito, mag-i-expired na next month. Kaya ang ginawa ko, nagpabili ako ng Nestle cream at saka ng tuna. Tapos bala kong lagyan ng pusit kasi super fresh yung pusit. Kaso naubusan ng gasol, ayan. Matagal bago nakahanap ng gasol si na Dodi, siguro dun pa sa balod sila nakahanap. Kaya naglagay lang ako ng kamatis, tapos ginisa ko na tong pusit. Grabe, ang bilis niya maluto. Ang lambot at ang tamis niyan. Naglagay nga lang ako ng mga pampalasa, chinamba-chamba ko lang yan, inimagine ko lang yung kung anong magiging lasa. Nilagyan ko rin itong tuna na to kasi parang mamahalin. Tapos nang okay na lahat, nilagay ko na tong cream. Ayan, parang ang sarap ng ating nan. Excited na ako. Hinalo-halo ko at nilagyan ko ng mga pampalasa at tinikman ko kung okay na. Nang okay na nga, nilagay ko na yung noodles. Nagustuhan nga nila ito at naubos ito agad.
Ayan, ang sarap din ng noodles na to. Ang sarap talaga kapag fresh ang seafood. Hinalo-halo ko lang para maluto. Tapos sila, ang alam ko, nandun sila sa likod. Kaya dinala ko na lang to dun para dun namin kainin. Nagre-ready kasi sila sa ginataang pusit. Kaya ayan, nag-ano ulit ng nyog. Ininit ko din yung pandesal kasi sayang naman ang daming pandesal. Hindi naman siya sunog, crispy lang yan. Ang sarap niyan, promise. Buti pa dito sa Masbate, meron pang 2 pesos na pandesal. Doon sa Legazpi, wala na. 5 pesos na ang pinakamura. Tapos nilagyan ko lang ng mayonnaise at ng itlog. Ayan, ang sarap ipalaman. Tataba ka nga dito kasi umaga pa lang. Ganyan na ang kinakain namin. O, 'di ba? Ang crispy niyan, guys. Promise, ang sarap. Hindi pa nga ako naliligo niyan at parang paubos na yung mga damit ko din. Paulit-ulit na lang ang sinusuot ko dito. Kasi travel light nga lang para hindi masyadong marami ang bit-bit. So ayan, itatry na natin ang ating, ano ba ang tawag dito? Tuna squid pasta. Umaga pa lang, punong-puno na ako ng carbs. Hindi na nga pala kami natuloy sa Beatrice. Tulad ng sinabi ko sa part 2. Ba't nga ba hindi kami natuloy? Kasi late na kami nagising. Tapos tinamad na kaming pumunta din dun. Sabi namin magplano na lang kami ng separate travel para dun kami magstay sa Beatrice Rafaela. Ito nga, time to go back to Legazpi. It's 5:30 AM. Guys, wala ditong kontak-kontak. Basta ang sabi 5:30 dadaanan kami ng van. At na-amaze ako, may van nga. Grabe. Wala kaming kontak-kontak dito 250 pesos each ang siningil sa amin. Siguro dahil nga sinundo kami door to door. Kaso inabot kaming 2 hours sa biyahe kasi si kuya nag-i-stop ang van lagi. Pero nakarating naman kami. Andito na nga kami sa office ng Red Diamond. Sila din yung may-ari ng Beatrice Rafaela Resort. Ang bait nga ni na Sir Rap at Ma'am G. Kasi nalaman nilang hindi pa kami kumakain. Kaya pinaakyat muna kami at pinag-breakfast. Kaya thank you so much Sir Rap at Ma'am G for accommodating us. Very down to earth yung mag-asawa at ang simple-simple lang nila. Kaya syempre, kailangan natin kumain ng marami dahil libre ito guys. Nasarapan nga ako sa pusit. Hindi ko nga maintindihan ba't pa hindi ako nagdala ng pusit. Dito galing ang mga masasarap na pusit at dried fish sa Masbate. Kulang na kulang kasi yung oras namin. Naghahabol din kami ng biyahe kasi 12 o'clock yung pinili naming biyahe sa Fast Craft. 720 nga ang pamasahe ng Fast Craft. So andito na nga kami, boarding na kami sa Fast Craft. So ayun, ang bilis lang talaga ng araw, tapos na agad. Ganun lang kadali yung 5 days. Ayan, ang putla ko, wala nang makeup, pauwi na rin kasi. Actually, dyan pa lang, nahihilo na ako at nasusuka. Kasi nga, iniisip ko pa lang ang haba-haba ng biyahe. Di ba nag-van kami ng 2 hours? Tapos magpa-fast craft naman kami ng 2 hours. Tapos pagbaba ng Pilar, magbaban na naman kami ng 1 hour. Gabi pa nga lang, nire-ready ko na ang sarili ko. Kasi nga, baka hindi na ako makauwi. Dahil iniisip ko pa lang yung biyahe, paano kaya ako makakasurvive? Buti na lang din, hindi ako nahilo dito. Kasi hindi siya ganun kalamig, pero amoy gasolina ang loob. Actually, inabot kami ng 2.5 hours sa biyahe dyan sa Fast Craft. Kaya for sure, yung Roro, yung 3 hours, aabutin din kayo ng mga 4 hours. Hays, ang init kasi mga alauna na to, sobrang init. Ayan na, pababa na kami. Actually, hindi ko na na-video pero pagbaba namin wala ng van. Ubus na daw dahil merong nagrenta. 16 na van, inubos ni rentahan. Kaya ang ending namin kami ay nag-jeep. 80 pesos ang pamasahe. Inabot kami ng mga 1.5 hour. Okay na yun, kaysa maghintay ka ng van, gabi na, gagabin ka talaga, kakahintay. Mas okay sa akin yung jeep kasi open air, kaya hindi ako masusuka. At this point, grabe na ang gutom ko. Kaya dumiretso kami sa Mukis, kay Aroy Mac. Grabe yung cravings ng kasama ko, gusto niya daw ay bulalo. Grabe, ang bulalo dito 568 pesos, pero 3 to 4 persons na yan. First time nga namin itry itong bulalo ni Maki. Ang bulalo nila ay mala Tagaytay. Nasakto nga namin na nandito din yung owner, si Maki. Kaya sabi ko, halika dito sa likod ko, magpa-video ka, mag-hi ka. Itinuloy ko na ang pagkain ko kasi sobrang gutom na ako. Ang sarap talaga ng mainit na sabaw after biyahe. Ayan, binigay sa akin ng kasama ko yung bone marrow. Sarap. Ang lambot nga ng karne.
Promise at ang sarap ng sabaw. Marami din gulay at yung corn pa lang ang sarap na. Lumapit nga si Maki at pinakita ang mga gasto sa Food Panda at yung costing niya. Bilibin ako kay Maki kasi marunong na siya sa costing. Nung nag-business kasi ako, okay na sa akin or sapat na sa akin na may mag-order at masarapan. Hindi ko na iniisip yung costing. Dapat pala 3 to 4 times ang price. Kaya next time pag magbi-business ako, dapat tutok talaga para mabantayan ko ang costing. May nag-advise nga sa akin na kung magbi-business daw at hindi rin ikaw magbabantay, aba, wag ka na daw mag-business. So hanggang dito na lang yung Masbate trip namin guys. Thanks for watching. I'll see you guys again next time. 1, 2, 3, funky.